Sirs? So bago po tayo magsimula ng ating Lord's Day Sermon, samahan niyo po ako na yumukod manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa, una-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama na bagamat hindi kami karapat-dapat sa inyong kaharian dahil sa lahat ng aming mga kasalanan, ngunit dahil po sa napakalaking pag-ibig ng Panginoong Jesucristo na iyong sinugo, inialay niya ang kanyang buong buhay para po papako dun sa krus, dumanak yung kanyang mahalagang dugo at malinis ang lahat namin mga kasalanan. Kaya sa tuwing inaalala po namin ito ay nagpapasalamat po kami sa aming buong puso. Aming Ama, nagpapasalamat din po kami sa patuloy po ninyong pag-iingat sa bawat isa po sa amin upang makarating ng maayos at safe dito po sa lugar po na ito para makapakinig ng iyong banal na salita. Naririto po kami na umaharap sa iyong banal na salita at umaasa po na makakatanggap ng biyaya para sa aming Christian life. Lalong-lalo na kami po ay nabubuhay na sa huling panahon. Kinakailangan po namin ng iyong kapangyarihan, ng iyong kalakasan upang magawa po namin ng nakakalugod sa iyong paningin ang aming Christian life. Ganun din ang iniutos niyo po sa amin na kalooban na pangangaral ng magandang balita sa mga tao sa paligid po namin. Nagpapasalamat po kami na binigyan niyo po kami ng pagkakataon wala po sa natapos na batch 1 ng summer retreat ngayong taon. Marami po mga tao na nakapakinig ng iyong salita at marami rin pong tao na nakapakinig ng ebanghelyo at naunawaan sa kanilang puso at nagkaroon po ng pag-asa sa pagpasok diyan sa inyong kaharian. Kaya dahil po sa biyaya po na ito ay labis-labis din po kami nagpapasalamat. Sa oras po na ito, dinadalangin po namin na sa tulong din po ng Espiritu Santo, naway gabayan at ingatan niyo po kami sa aming pag-aaral at naway ipakita niyo po sa amin ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan po ng iyong salita. Naway maunawaan po namin ito at maisabuhay po namin sa aming Christian life. Ganun din namin Ama, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na maaaring papunta pa lamang sa lugar po na ito. Pakiusap, ingatan niyo rin po sila at gabayan. Naway tulungan niyo rin po sila upang makapaganda ng kanilang puso. Ganun din, maaaring may mga brothers and sisters po na hanggang ngayon ay nakakaranas pa rin po ng mga kahirapan sa kanilang pisikal at ganoon din sa kanilang espiritu. Patuloy po namin silang dinadalangin. Kahabagan niyo po sila aming Ama at pakiusap, bigyan niyo po sila ng masigit pang kalakasan upang mapagtagumpayan po nila ang mga pagsubok po na ito. At nawa hindi po sila mapanghinaan ng loob upang makapagpatuloy sa kanilang Christian life. Sa oras po na ito aming Ama, sa pagsimulangan sa pagtatapos ng aming pag-aaral na ito, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Lahat po ng ito idalangin po namin sa makapangyarihan po pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin ay patuloy nagmamahal. Amen. So buksan po natin sa ating mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 20, verse 28. Aklat po ng Mga Gawa, chapter 20, verse 28. Gawa chapter 20, 20, verse 28. Gawa chapter 20, verse 28. Kung nakita na po, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Okay, nakita na po. Sige po, basahin po natin ng sabay-sabay. Dahan-dahan. 3, 2, 1. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. So, pag-aaralan po natin yung nakalagay po dito sa may bandang ibaba na Iglesia ng Diyos na binili na ng kanyang sariling dugo. So, mula po sa talata na ito, pag-iisipan po natin kung ano po yung kalooban ng Diyos para sa atin. So, magandang umaga po sa inyong lahat at kamusta po kayo? So, alam ko po na natapos yung ating batch 1 ng maluwalhati dahil sa tulong po ng Diyos. Para din po sa kaalaman po ng lahat, ang target po natin sa batch 1 pa lang ay 3,500. So, yun po yung pinagpipray ng mga ministers at mga brothers and sisters na sana ma-reach natin yung target na yun. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, ang naging total attendance po natin sa batch 1 ay 3,302. So, konti na lang, kahit pa paano.
Pero syempre, hindi po madali na i-gather yung ganitong klaseng tao o ganito karaming tao sa retreat center. So yung mga brothers and sisters na nakadalo, mix na po ito, 1,626. Then yung mga newcomers naman ay 1,676. So naniniwala po ako na yung Diyos yung kumilos, lalo na sa ganitong panahon na napakahirap po mag-evangelize. Tama po ba? Napakahirap na mag-aya o napakahirap na mangumbinsi na sumama sa summer retreat o makinig ng salita ng Diyos. Kung wala yung tulong ng Diyos, hindi talaga natin ito magagawa. Tama po ba? Kaya nga, sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos, napagtagumpayan po natin yung batch 1 ng summer retreat. Pero alam naman natin na meron pang natitirang 2 batch. So sana, sikapin pa rin po natin. Alam ko po, nakakapagod. Alam ko po, minsan nakaka-frustrate na mag-imbita tapos nare-reject. Pero wala na po tayong ibang option eh. Ang utos ng Diyos para sa atin ay ipangaral yung magandang balita. Bilang mga Kristiyano, inutos ito ng Diyos dahil ito po yung mahalagang bagay para sa buhay ng isang Kristiyano. Tama po ba? Hindi tayo inutusan ng Diyos na magtrabaho lang. Yes, kailangan natin yun. Pero hindi po yun yung utos ng Diyos para sa atin. Kailangan natin kumita ng pera. Opo, maganda rin po yun. Mabuti po yun. Kailangan natin yun. Pero hindi po yun yung utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos para sa atin ay habang nabubuhay ka, tulungan mo rin yung iba. Actually, tayo naman bilang mga Pilipino, actually, hospitable tayo, tama po ba? Handa tayong tumulong sa iba kapag may nakakailangan. Kahit hindi natin kilala, tinutulungan natin. At syempre, lalo na yung mga kamag-anak po natin, willingly, kahit na tayo yung nahihirapan, ginagawa natin yung abot ng ating makakaya para tulungan sila sa pangangailangan nila. Tama po ba? So, ginagawa natin ito ng kusang loob at dahil nga, ito po yung ibinigay na katangian sa atin ng Diyos, kailangan rin po natin na gamitin ito para naman sa espiritual na aspeto. Yes, handa tayong tumulong sa physical o sa pangangailangan. Pero dapat handa rin po tayo na tumulong sa ibang tao para naman sa kanilang espiritu. Alam naman natin na nakikita natin yung mga tanda ng katapusan ng panahon. Anytime pwede na siyang dumating. Kung hindi natin gagawin yung part natin, maraming mga tao yung mapupunta sa impyerno. Maraming mga tao na maring isa doon yung ating mga kamag-anak, mga kakilala, mga kaibigan. Kung hindi natin gagawin yung part natin. Wala na po tayong sapat na oras. Kung ako lang, sana mas mahaba pa yung time na ibigay ng Diyos para sa atin. Kasi napakarami pa na nangangailangan ng kaligtasan. Pero, siyempre, hindi ko naman ito kontrolado. Sabi ng Diyos, ako'y malapit nang dumating. Anytime, pwede niya nang buksan yung pintuan ng kasaysayan natin para dumating siya, para tapusin yung paghihintay ng mga naligtas. Pero yun nga, habang wala pa, nawa, yung lahat ng ating makakaya ay gamitin po natin o gawin po natin para po sa mga ligaw na kaluluwa na naghihintay sa atin. Actually, marami pong tao na naghihintay rin ng kaligtasan. Yes, marami rin tao na matigas yung puso. Pero huwag tayo doon mag-focus. Mag-focus tayo doon sa mga tao na naghahanap din ng kaligtasan. Kasi kung mag-focus lang tayo doon sa matitigas na ulo, talagang madi-discourage tayo. Tama? Kasi nga, matigas yung ulo nila. Ayaw nila makinig. Pero meron din mga tao na handa rin po makinig. Meron din mga tao na naghihintay lang din na mayroong mag-aya sa kanila. Naintindihan ko. Kaya, sa halip na ma-frustrate, sa halip na masiraan ang loob o ma-discourage dun sa mga tao na nagre-reject sa atin, dapat magkaroon po tayo ng masigit na pagnanais para dun naman sa mga tao na nagnanais din na maligtas. Naintindihan po. Naniniwala po ako na dun sa mga newcomers na nakadalo, karamihan po sa kanila ay talaga nakaunawa ng kaligtasan. So yung nagpabaptize, nung report po kahapon, nung nagpabaptism, 461. So imagine po ninyo, mula dun sa 3,302, merong 461 na mga bagong naligtas na mga brothers and sisters na nagpabautismo. Bukod pa dun sa mga talagang naligtas na. Siguro hindi pa nila alam kung ano po yung ibig sabihin ng bautismo, pero anyway, kung talagang sila ay naligtas, makakapasok sila sa langit. Pero naniniwala po ako na yung unang pagsunod sa bautismo, sa pagpabautismo, iba po yung kanilang kalakasan kaysa dun sa mga naligtas lang. Naintindihan po? Yes, may mga tao na, yes, naunawaan talaga nila yung kanilang kaligtasan. Talagang 100% sila naligtas. Pero yung iba, minsan nagdadalawang isip, magbabautismo ba ako? Isa yung iba naman, napipilit, pero hindi naman bukal sa loob. Kaya kailangan natin maunawaan na yung pagbabautismo, hindi po ito paraan ng kaligtasan.
Ito po yung unang pagsunod bilang isang Kristiyano. Naintindihan po. Meron po mga nakita ng mga brothers and sisters na matagal na sa church. Pero kahapon lang nagpabaptismo. Kaya naniniwala ako na talagang may kapangyarihan po yung Diyos na kumikilos sa puso ng mga tunay na naligtas. Noong time na yun, talaga nakakamangha habang nababautisman po yung mga bagong naligtas at sigurado sa langit. Sobrang laking party. Diba? Sabi sa Biblia, sa Lucas, kahit na isa lang, sa langit, meron ng mapakalaking pagdiriwang. What more pa kaya yung mga libo na naligtas na bagong naipanganak na brothers and sisters. Sobrang saya. Tama po ba? Pero syempre, hindi naman po dito natatapos. Meron po tayong batch 2 at batch 3. Lalo na sa batch 2, yung region po natin, yung magpaparticipate. Yes, may mga tumutulong na brothers and sisters mula sa NCR, pero tayo binibigyan ng pagkakataon para naman sa atin, sa region natin, na makibahagi sa mahalagang gawain ito ng batch 2. Okay? So, hindi ibig sabihin na batch 2 lang yung summer retreat para sa akin. Yung batch 1, batch 2, at batch 3, lahat yun ay Bible seminar o summer retreat para sa akin. Naintindihan po. Kaya naman, kung tayo po ay magkakaroon ng isang puso at isang pagsunod, lalo na para sa pagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa, yung Diyos ay magre-reveal din ng mga tao, ililid din tayo ng Diyos dun sa mga tao na nagnanais din na maligtas. Kaya patuloy po natin itong ipag-pray at patuloy po natin itong pagandaan. Okay? So para naman sa lahat, yes, alam ko po na madalas natin napapakinggan yung lesson patungkol po sa church. Kaya po nang binanggit dito ni Apostol Pablo na ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ngayon, kanino ba niyo ito sinasabi? Sinasabi niya ito para dun sa mga matatanda, sabihin natin mga elders, dun sa Ephesus Church. Alam naman natin si Apostol Pablo, yes, naglalakbay po siya, nag-evangelize po siya sa iba't ibang mga lugar. At dito po nakarating po siya sa Efeso, at may mga brothers and sisters din na naligtas, at sila po yung tumulong kay Apostol Pablo para makapag-evangelize pa na mas marami. Pero bago mangyari yun, na maitatag yung Ephesus Church, marami po talagang mga problema. Isa na dito, kung babalikan po ninyo yung chapter 19, kung babasahin po ninyo ito, marami pong mga, sabi natin, issue na nanggugulo. May mga nanggugulo sa church nung time po na yun. Sinasabi nila na hindi totoo yung pinipreach ni Apostol Pablo. Mga gumagawa kayo ng ibang denominasyon o ibang samahan. May mga instance nga rin po dito na yung mga tao, dahil nga sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, marami silang mga, sabihin natin, na mga aklat na nakasulat doon yung iba't ibang mga turo mula sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba nila. Pero nung naligtas yung mga brothers and sisters na yun, sinunog po nila lahat. Sabihin, tinalikuran talaga nila, nagkaroon sila ng buong puso na pagsisisi na yung dati kong pinag-aaralan, yung dating kumukonsume ng oras ko, yung dating kumukonsume ng pera ko, na ini-invest ko dun sa pagbili ng mga ganitong klaseng libro, iniwan talaga nila. At hindi po biro yung halaga nung sinunod po nila ng mga libro. Kung babalikan lang natin dito sa mga Gawa chapter 19 verse 19, babasahin ko po para sa inyo. Gawa chapter 19 verse 19 hanggang 20. Babasahin ko po para sa inyo. Marami sa mga gumagamit ng mga salamangka ay tinipon ng kanilang mga aklat at sinunog sa paningin ng madla at kanilang binilang ang halaga niyon at napag-alamang may 50,000 pirasong pilak. Sa gayoy lumago at lubos na nanaig ang salita ng Panginoon. Gaano daw po kahalaga? Or ilan daw po yung halaga na sinunog nila ng mga aklat ng mga salamangka? Sabi dito, may 50,000 pirasong pilak. Actually, napakalaki na value nito noong unang panahon. Kung i-convert natin siya dito, siguro umabot na ng milyon. Pero lahat ng yun ay sinunog nila. Bakit? Kasi nga natagpuan nila kung ano yung salita ng Diyos. Ano yung katotohanan? Naintindihan po. Tayo po, di ba, sa panahon po natin ngayon, sabihin na natin na isa sa katangian ng mga Pilipino na gusto natin yung mura. Gusto natin yung, sabihin natin, cheap lang yung halaga, pero
mukhang yayaman eh. Tama po ba? Kaya minsan, bumibili tayo ng imitation. Bumibili tayo ng mga, sabi natin na, ayoko banggitin yung term pero peke. Gusto natin na gumastos na kahit nasa peke. Tama po ba? Imagine po ninyo yun. Ganun tayo. Ganun yung puso natin, yung pagnanais natin, yung pagnanasa natin eh. Willingly tayo na gumastos sa peke. What more pa kaya dun sa katotohanan? Naintindihan po. Sila, ang ipinambayad nila, lahat ng natutunan nila na sa lamangka, lahat sinunod nila. Actually, hindi po biro. Ilang taon po nilang ginagawa ito. Pero dahil nga sila ay naligtas, sabi nga dito, lumago at lubos na nanaig ang salita ng Panginoon. Ibig sabihin na naig yung katotohanan. Hindi na nila inintindi o inisip pa. Hindi na sila nang hinayang. Kasi nga natagpuan na nila yung katotohanan. Naintindihan po. Doon po yung nangyari dun isang nangyari dito po sa Efeso Church. At meron din po mga instances na meron din po mga nanggugulo na nagsasabi na hindi totoo yung sinasabi ni Apostol Pablo. Kung babalikan lang din po ninyo, dito po sa verse 8 hanggang 10, pwede nyo pong basahin sa bahay po ninyo, na, yun nga, marami talagang mga tao na nanggugulo sa church. Marami mga tao na kahit nasa unang panahon pa lang, ayaw ni Satanas na matagpuan ng mga tao yung tunay na katotohanan. Kaya gumagawa siya ng mga ganitong klaseng panggulo. Naintindihan po. Pero syempre, dahil nga yung Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa mga gawa ni Satanas, sinasabihan niya yung mga elders ng Efeso Church na ingatan niyo yung church. Bakit kailangan ingatan? Binanggit kanina dun sa verse na binasa natin, di ba? Bakit kailangan ingatan yung buong kawan? Gano'n po ba kahalaga para kay Apostol Pablo yung church? Sabi niya dito, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili ng kanyang sariling dugo. Meron po bang price yung dugo ng Panginoong Jesucristo na pinambili niya para sa church? Actually, priceless po ito. Tama po ba? Pero hindi ibig sabihin na priceless ay wala ring value. Naintindihan? Sobrang laki ng value, hindi na kayang i-value ng utak natin, ng mundong ito, yung value ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya ganoon na lang sinabi ni Apostol Pablo na aalis ako, pupunta rin ako sa ibang lugar para ipangaral pa rin yung Ebanghelyo. Maiiwan kayo dito. Kaya, ingatan ninyo yung church na binili ng kanyang sariling dugo. Binili ni Jesus Christ, yung kanyang dugo. Ganun kahalaga para sa Diyos yung church. At alam naman natin na yung church, hindi po ito yung building. Ito po yung church building. Pero sino po yung church? Tayo po na mga naligtas. Hindi po mamamatay yung Diyos o yung Panginoong Jesucristo para sa building. Tama po ba? Namatay siya para sa isang makasalanan. Namatay siya, inalay niya yung kanyang sarili para sa atin. Naintindihan po. Kaya ganun na lang, napakahalaga para sa Diyos yung church. At kung sino man yung naligtas at naging kabahagi ng church, ito rin po ay napakalaking halaga sa harapan ng Diyos. Kaya wala pong pakialam sa yung Diyos sa mga kayamanan sa sanlibutan. Wala po siya pakialam po dun sa mga valuable dito sa mundong ito. Ano po yung binabantayan, iniingatan niya? Yung church. Naintindihan? Tayo po. Tayo po yung iniingatan, ginagabayan ng Diyos. Inalay niya yung kanyang sarili para sa atin. At ngayon, ginagabayan niya tayo bilang church. Bilang kanyang mga anak. Naintindihan po. Siyempre, kailangan din po natin maunawaan na kung ano yung tamang kaligtasan sa Biblia. Pero hindi lang po doon natatapos. Kailangan din natin maunawaan ano ba yung tamang church dito po sa Biblia. Naintindihan po. Parang ganito. Yung mga parents po dito, di ba? Ano po yung pinaka-unang word na tinuro po ninyo sa anak po ninyo? Pagkatapos po niyang ma-deliver. Anak, sabi mo nga, SM. Sabihin mo nga, aso. Yun ba yung tinuturo ng mga magulang sa baby? Ano po yung tinuturo nila? Mama at saka papa. Tama po ba? Bakit? Kasi syempre wala namang idea yung bata na iyon na lumaki sa tiyan ng 9 months. Pagkalabas niya, hindi niya alam, wala siyang konsepto tungkol sa kanyang magulang. Tama po ba? Kaya yung magulang, instinctly, pinapakilala niya yung kanyang sarili. Anak, ako yung mama mo. Anak, ako yung tatay mo. Naintindihan po. Ganon din po yung Diyos. Yes, niligtas tayo ng Diyos. Sabi sa Biblia, ipinanganak niya tayo spiritually. Tayo ngayon yung spiritual niyang anak. Ngayon, pinapakilala din niya sa atin
kung sino yung church. Naintindihan po. Yung church ay kagaya ng isang nanay na nag-aalaga, nagbibigay na kinakailangan natin spiritually. At kailangan po natin maunawaan kung gaano kahalaga din yung church. Naintindihan po. Sabi nga dito, binili ng kanyang mahalagang dugo. Actually, laki ng pag-iingat ng Diyos para sa church. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo na kung siya ay mayroong malaking pagpapahalaga sa church, yung iiwan niya ng mga elders, mga matatanda sa Efeso, kailangan rin nilang ingatan. Kasi nga, mayroong mga gawa ni Satanas para guluhin yung church. Naintindihan po. Actually, ito po yung pinaka nakakatakot para kay Satan, yung church. Kaya nga, yun yung ginagawa niya, yun yung trabaho niya para sirain yung church. Tama po ba? Dun sa mga tao na hindi pa saved, nasa side sila ni Satan. Wala siya pakialam, hinahayaan lang nila. Pero tayo na mga naligtas, gumagawa na siya ng iba't ibang mga paraan para sirain tayo. Hindi niya maagaw yung kaligtasan natin, pero kaya tayong pabagsakin at maging walang silbi sa harapan ng Diyos. Naintindihan po. Kaya nga, kailangan natin ingatan. Ingatan natin yung ating sarili. Ingatan natin yung bawat brothers and sisters. Bakit? Kasi nga sobrang valuable nito. Tayo nga, di ba? Kahit nga yung mga gadget o kung anumang mga possession na meron tayo, iniingatan natin. Tama po ba? Kasi nga pwede itong masira, pwedeng nakawin. Naintindihan po. Ganun po kahalaga para sa atin yung mga material dito na bagay dito sa mundo. What more pa kaya yung church? Naintindihan po. Kaya kailangan po natin malaman o maintindihan na sobrang laki po ng pagpapahalaga ng Diyos para sa church. Magandang kwento po dito ay kung paano iniligtas ng Diyos at ginabayan ng Diyos yung mga Israelita mula sa Egypt, sa ilang, hanggang sa makapasok sila sa Canaan. Naintindihan po. Ito po yung nagre-represent para sa isang Christian life or bilang isang tao na hindi pa saved, tapos naligtas siya, nakatawid siya sa dagat na pula, kumakatawan ng sa baptism, tapos pumasok siya sa ilang, yun naman yung kanyang Christian life. Tapos yung Canaan, yun na po yung heaven. So ito po yung pag-iingat ng Diyos sa mga Israelita nung nasa Egypt pa sila. Paano po ba niya iningatan yung mga Israelita doon sa Egypt? Noong una, nagkaroon po ng matinding tagutom. Tama po ba? Nung wala pa yung tagutom, okay naman sila doon sa sarili ng lupain. Meron silang isang maliit na lugar na sila gumagawa ng kabuhayan po nila. Pero dahil nga sa malaking tagutom, pauna na niyang pinapunta o pinadala si Jose para sa plano niya, para maingatan yung Israel. Naintindihan po. Ganun po niya pinapahalagan. Ayaw niya na maubos yung mga Israelita dahil lang sa tagutom. Kaya nga gumawa siya ng paraan. Si Jose, pinadala niya. Tapos, si Jose, naging prime minister. Tapos, siya po yung nagbigay ng pagkain para sa mga Israelita. Then, nanirahan sila ng mahabang panahon doon sa Egypt. Naintindihan po. At syempre, hindi naman din nagtagal yung buhay ni Jose. Pati rin yung hari na nag-alaga or sabihin na natin nagpapasok doon sa mga Israelita. Namatay sila pareho at meron pong dumating na isang panibagong paraon na hindi kumikilala sa bayan ng Diyos na Israel, hindi rin siya kumikilala sa Diyos. Dahil sa pagmamatigas ng kanyang puso, ano pong ginawa ng Diyos? Inubos niya yung hukbo ng mga Egyptian. Nung tumatawid na yung mga Israelita sa dagat na pula, pinarusahan sila. Tama po ba? Para lang ipakilala na talagang buhay yung Diyos ng Israel. Naintindihan po. Lagi siya tumatanggi, di ba? Sinasabi ni Moises na kailangan na kami ng Diyos. Kailangan na naming umalis dito. Pero kaming pupuntahan na lugar na dapat para sa atin. Pero si Paraon lagi pong tumatanggi. Naintindihan po. Pero dun sa journey nila na iyon, dun po natin makikita yung pag-iingat po ng Diyos. Napakahalaga na matutunan natin kung ano po yung ginagawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin sa loob ng church. Naintindihan po. Sa bawat Kristiyano na niligtas ng kanyang mahalagang dugo. Ngayon, ito po yung binilin ni Apostol Pablo para sa mga matatanda sa Efeso na ingatan ninyo ang inyong sarili. Siyempre, kabilang sila sa church. At siyempre, yung buong kawan. Yung buong kawan ay kumakatawan po dun sa mga brothers and sisters. Bakit nga? Kasi nga, yung halaga nito ay halaga ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kahit na sila'y mahina, kahit na sila'y kulang, kahit na may matitigas na ulo, pero kung sila ay naligtas, yung value nila ay value ng buhay ng Diyos o value ng dugo ng Diyos. Tama po ba? Tayo rin. Yes, hindi man tayo kilalanin ng ibang tao. Kahit di nila alam na tayo ligtas, na tayo anak ng Diyos, na lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo, hindi nila tayo nire-recognize. Tama po ba?
Pero sa mata ng Diyos, tayo po yung pinakamahalaga. Naintindihan po. Tayo po yung iniingatan niya. Kahit na tayo matigas ang ulo minsan, kahit na tayo po yung minsan suwain, kahit na isip bata minsan, pero iniingatan tayo ng Diyos. Kasi nga, sobrang niyang mahal yung church. Naintindihan po. Yung word na church ay galing po sa isang Greek word na ecclesia. Ibig sabihin, call out assembly. Tinawag, papalabas. Naintindihan po. Kaya yung konsepto ng church mula pa sa Old Testament ay binabanggit na ng Diyos. Naintindihan po. Na yung mga tao, iiwalay niya mula sa Egypt. Yung Egypt kumakatawan sa sanlibutan. At tayo rin ay iniwalay ng Diyos mula sa sanlibutan ito. Yes, nakatira pa tayo dito. Pero hindi tayo kabilang dito. Naintindihan po. Sabi sa Biblia na tayo po'y mamamayan ng langit. Pero for the meantime, habang nabubuhay pa yung ating flesh, habang inuutos pa sa atin ng Diyos na i-evangelize pa yung ibang mga tao, nandito tayo sa mundong ito. Pero kailangan natin maunawaan na hindi po tayo kabilang dito. Naintindihan po. Yes, ginagawa natin yung pagtatrabaho, pag-aaral, bilang pagsusustain ng buhay natin dito sa mundong ito. Pero hindi po tayo taga dito. Naintindihan po. Maring iba isipin, pwede ba yun? Nakatira ako dito pero hindi ako kabilang dito. Sa physical, opo, kabilang tayo sa mundong ito. Pero spiritually, yung ating estado or yung ating posisyon ay taong makalangit. Naintindihan po, mamamayan ng langit. Yun po yung ating future. Kaya for the meantime, habang naghihintay tayo sa ating maluwalhating lugar na pagtitirahan, magpakailanman, nandito po tayo sa mundong ito. Naintindihan po. Kagaya ng mga Israelita, merong Kanaan para sa kanila. Tama? Sabi ng Diyos kay Abraham, dadaling kita dun sa lugar na dinadaluyan ng gatas at pulot. Ibig sabihin, mayroong maluwalhating resources para sa iyo doon. Pero for the meantime, kailangan mong pagdaanan yung mga bagay na ito. Naintindihan po. Kaya naman, sa church, kailangan po natin maunawaan na kung paano iniingatan ng Diyos at kung paano niya ginagabayan yung bawat isa po sa atin bilang kanyang minamahal. Kasi nga, tayo po'y binili ng kanyang sariling dugo. Kung namatay para sa atin ay hayop lang, yung value natin ay hayop lang din. Naintindihan po. Hindi tayo masihigit sa hayop. Kasi yung dugo na pinambili sa atin, galing sa hayop, tama? Pero, kaninong dugo yung ginamit? Dugo ni Jesucristo. Yun po yung pinambili niya. Yun po yung inihandog niya, pinantubos niya, para lang tayo ay maligtas. Kaya ganun po kalaki yung value po natin sa harapan ng Diyos. Naintindihan po. Kaya naman, kailangan natin maunawaan kung gaano kahalaga sa harapan ng Diyos yung church. Naintindihan po. Ngayon, para mas maintindihan po natin yung church, pabalikan po natin yung kwento ng mga Israelita nung sila ay nasa paglalakbay sa ilang o dun sa wilderness. Sa wilderness, yes, hindi po maganda yung kanilang sitwasyon. Yung kanilang sitwasyon doon, minsan okay, pero madalas, hindi okay. Madalas na hinahabol sila ng mga kaaway at habang naglalakbay sila, mayroon po mga namamatay ng mga Israelita along the way. Pero hindi naman sa atin dito sa mundong ito. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon okay yung buhay natin. Tama po ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon okay yung Christian life natin. Madalas pa nga yung bumabagsak tayo eh. Tama po ba? Pero huwag nating isipin ito nakakaiba. Naintindihan? Ito po ay normal. Naintindihan? Ang hindi normal ay hindi yung umuusad. Gaya ng na-explain ko last time. Yung buhay po natin dito sa mundong ito, yes, kung ginagawa natin yung kalooban ng Diyos at tayo po ay nahihirapan, yun po ay normal. Naintindihan? Pero yun nga, kung hindi natin ginagawa yung kalooban ng Diyos bilang church at yung buhay natin nagiging maayos, kailangan po natin isipin na hindi ito normal. Naintindihan po. Kasi habang nabubuhay tayo dito sa mundong ito bilang church o bilang iglesia, hindi po talaga magiging madali yung buhay natin. Pero kung nagiging madali yung buhay mo, kailangan mo magtanong, ginagawa ko ba talaga yung Christian life ko? Kung ginagawa natin, sabi sa Biblia, dadanas talaga tayo ng kahirapan. Naintindihan? Pero kung hindi nga natin ginagawa, ibig sabihin wala kang kahirapan na na-experience. Ibig sabihin hindi mo ginagawa yung Christian life mo. Hindi ka nag-i-struggle. Naintindihan? Kaya kailangan natin palaging tandaan na hindi naman gusto ng Diyos na tayo po'y palaging mahirapan. Naintindihan? Nais ng Diyos na ipaunawa sa atin. Oo, nahihirapan ka. Pero, kasama mo ako. Kagaya nung ginawa ng Diyos para sa mga Israelita. Nung nasa ilang sila,
Meron pong nagbabantay sa kanila, di ba? Ano po yun? Yung haliging ulap sa umaga. Tapos, sa gabi, yung haliging apoy. Naintindihan po. Yung kamay ng Diyos ay nasa mga Israelita habang naglalakbay sila sa ilang. Naintindihan po. Kahit na lumabas sila mula sa Egypt, mula sa pagkaalipin, pero sila ay naglakbay para sa, nung naglakbay sila sa ilang, iniingatan pa rin sila ng Diyos. Naintindihan po. Tignan po natin ito. 1 Corinto chapter 10. Unang Corinto chapter 10 mula verse 1 hanggang 2. Basahin po natin. Unang Corinto chapter 10 mula verse 1 hanggang 2 po muna. Basahin natin yan sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap at sila'y lahat ay tumawid sa dagat at lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat. So ito po yung nangyari po sa kanila, di ba? Paglabas sila sa Egypt, ginabayan sila ni Moises hanggang sa makarating sila sa dagat na pula. Tapos patuloy po silang iningatan ng haliging ulap at haliging apoy para po makarating hanggang sa Kanaan. Kaya nga, nais ng Diyos na ingatan tayo along the way. Naintindihan po. Nais niya nagabayan tayo. Hindi niya tayo pinabayaan. After nating masave, hindi niya sinabi na, o sige anak, i-work out mo na yung sarili mong Christian life. Ikaw na bahala. Hindi. Pagkatapos natin na maligtas, yes, ginagabayan pa rin po tayo ng Diyos. Kahit nga tayo, yung mga magulang nga eh. Hindi po yung pagkatapos na ma-deliver, hinahayaan na yung baby. Tama po ba? Mas lalo nilang inaalagaan at mas lalo sila nagbibigay ng panibagong mga kailangan ng baby para lumaki siya. Naintindihan po. Kaya naman yung Diyos ay nagpapahalaga tungkol sa church, sa kanyang mga anak. Kaya sa mga kabilang sa iglesia na tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo, sila po ay nakakaranas ng patnubay ng Diyos. Kagaya ng mga Israelita nung sila ay naglalakbay sa ilang. Tingnan po natin ito. Awit 73, verse 23 hanggang 24. Awit 73, verse 23 hanggang 24. Awit 73, mula verse 23 hanggang 24. Napakaganda po nito. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Amen. Ako'y kasama mong palagian. Inaalalayan mo ang aking kanang kamay. Sa iyong payo ay ako napatnubayan at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kalawalatian. Sabi dito, ako'y kasama mong palagian. Yung Diyos, sinasamahan niya tayo palagi. Inaalalayan yung ating kanang kamay. Naintindihan po. Habang tayo naglalakbay, yes, hawak-hawak ng Diyos yung ating kamay. Minsan, kinakalaw niya tayo. Kaya nga, merong mga verses na siya yung aking kanlungan. Naintindihan? Hindi along the way sa Christian life natin, palagi tayo naglalakad. Minsan, gumagapang na. Kasi nga, mahirap yung sitwasyon. Pero kapag, yun nga, nahihirapan na tayo sa Christian life natin, dito lang tayo na kinakalaw na tayo ng Diyos. Then, nag-move forward pa rin. Naintindihan po. Minsan, yung ating mga paa ay sumasakit na. Yung ating mga paa sa paglalakbay sa ating Christian life, sa pagpapatuloy, minsan sumasakit na, minsan nagkakasugat-sugat na. Anong gagawin ng Diyos? Kakalungin niya tayo. Bakit? Meron tayong destinasyon. Yun po yung langit. Kaya nga sabi niya dito, sa iyong payo, ako'y iyong pinapatnubayan at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kalawalatian. So, along the way, kinakalo niya tayo, pinapatnubayan niya tayo, tapos pinapayuhan niya tayo. Yung payo niya para sa atin, ito pong Biblia, ay binigay niya para payuhan tayo sa mga gagawin natin sa ating Christian life. Sa mga gagawin at sa mga hindi natin dapat ginagawa bilang isang Kristiyano. Kaya napakahalaga ng words of God para sa atin. Itinuring nga itong pagkain eh. Tayo nga, di ba? Yes.
Sa panahon po natin ngayon, yung mga tao nagiging conscious na sa kinakain eh. Tama po ba? Gusto nila yung healthy, gusto nila yung tama lang, kumbaga. Huwag sobra at huwag rin naman magkukulang. Kailangan sakong-sakto lang. Naintindihan? Bakit? Mahalaga para sa kanila yung katawan. Tama? Kaya ganoon na lang nila ini-invest yung pera nila, yung time nila, yung karunungan na meron sila para tama yung kakainin nila. Tama? Paano naman sa espiritu? Ano yung pagkain natin? Ito po yung words of God. Naintindihan po. Pero hindi ito libre natin makukuha. Binigay sa atin ito ng Diyos, pero hindi natin ito instant na makukuha. Anong kailangan natin gawin? I-invest natin yung oras natin para basahin. Invest natin yung oras natin para pag-aralan. Invest natin yung oras natin para i-meditate. Invest natin yung oras natin para isabuhay. Naintindihan po. Kahit nga ito mismong Biblia, kailangan nating bilhin eh. Tama po ba? Kasi yung Christian life hindi po libre. Yes, yung kaligtasan ay libre. Pero para sa Christian life, hindi po ito libre. Marami po tayong ibabayad para mapagpatuloy tayo sa ating Christian life. Minsan yung ating emosyon eh. Yung ating emosyon nagiging pambayad natin sa Christian life natin eh. Halimbawa, ayaw ka patinin ng magulang mo sa church. Siyempre masakit, tama po ba? Pinapagalitan ka, talagang ayaw talaga. Talagang, kumbaga grounded ka. Hindi ka binibigyan ng pamasahe. Talagang gumagawa yung iba't ibang paraan para hindi ka patin ng church. Talagang ito po yung masakit. Tama po ba? Pero minsan kailangan natin ibayad yung ating sariling emosyon. Kung may hirapan lang tayo, ay ayoko na. Kasi pinapagalitan naman ako ni mama na umattend sa church. Pinapagalitan naman ako ni papa para hindi na ako maka-attend sa church. Para hindi na lang sila magalit, hindi na lang ako attend sa church. Kailangan po minsan ibayad yung ating emosyon. Minsan kailangan natin ibayad yung kahit na yung ating sariling will. Yung kahit na yung ating sariling karapatan. Naintindihan po. Kailangan po natin itong malaman na napakahalaga para sa Diyos ng Church. At nais niya nagabayan ka. Pero hindi po ito libre. Yung patnubay ng Diyos ay nandyan. Pero para makuha mo yun, kailangan mo mag-invest ng iba't ibang mga bagay. Naintindihan po. Hindi lang patungkol sa pera. Bonus na lang po yun. Yun yung pinakamaliit na ihahandog natin para sa pagpapatuloy ng ating Christian life. Naintindihan? Pero madalas yun nga yung ating sariling kaisipan, yung ating sariling pagnanais, at kahit na mismo pangarap natin. Marami mong mga tao sa mundong ito na iba yung focus nila eh. Kasi nga dun sila nakatuon. Yun yung para sa kanila ay mahalaga. Tama? Kaya ini-invest nila yung karunungan, oras, nag-aaral sila ng mabuti. Which is okay naman, wala problema. Bakit? Kasi nga taga dito sila. Pero kung ikaw ay taong taga-langit at ikaw ay kabilang sa church, hindi na para sa mundo yung buhay natin. Naintindihan ko? Hindi na para sa mga bagay ng mundo na ito, tayo nabubuhay. Hindi tayo nagtatrabaho para lang may ng pera. Hindi tayo nagtatrabaho para kumanda yung buhay. Actually, maraming ang tao eh. Nagtatrabaho pa rin, pero mahirap pa rin eh. Kung kasiguraduhan lang naman pala ng pagyaman ay pagtatrabaho, bakit maraming mahirap? Ginagawa naman nila yung kakayahan nila, di ba? Masipag sila. Pero bakit hanggang ngayon nandun pa rin sila? Kasi hindi naman yun yung kalooban ng Diyos eh. Ang kalooban ng Diyos ay maligtas muna yung tao. Naintindihan po. Pero yun nga, sa halip na hanapin yung kalooban ng Diyos, masyado sila nagpapakabala na hanapin yung para sa kanilang katawan. Kaya lalo pa sila napapalayo. Tayo rin minsan nagiging ganito. Ang kalooban ng Diyos ay para sa church. Ang kalooban ng Diyos ay para sa ating espiritu. Kaya ginagabay niya tayo spiritually. Naintindihan po. Pero tayo po minsan, binabalik natin yung naiisip natin, yung paano ba naman ako, paano naman yung para naman sa akin. Paano naman yung kasiyahan ko, paano naman yung mga bagay na gusto ko sana makamit. Actually, pwede naman natin makuha yun eh. Alam niyo kung paano? Manatili ka sa church. Pero kung sakali mang hindi mo pa rin nakukuha, ibig sabihin, hindi yun para sa'yo. Naintindihan po. Tandaan natin, yung church ay binili ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po ito simpleng bagay lang. Tayo po ay napaka-valuable ng Diyos. Hayaan ba tayo ng Diyos na matangay lang ng sanlibutan?
Hindi. Kakayaan lang ba na tayo po bumagsak, pabagsakin ni Satan? Hindi. Kaya nga iniingatan niya tayo. Naintindihan po. Kaya naman kailangan po natin maunawaan na pinapatnubayan tayo ng Diyos hanggang sa tayo po yung humarap na sa Kanya. Naintindihan? Yung word na pinapatnubayan, taking care carefully. Naintindihan po. Hindi niya tayo basta, sige, lakad ka na. Hinahawakan niya yung ating kamay. Tara, lakad tayo. Tara, sasamahan kita. Di mo na kaya, o sige, dito ka sa, papasanin kita sa likod. Ito po yung patnubay ng Diyos para sa atin. Para sa mga Israelita, ganito po yung ginawa ng Diyos para sa kanila. Yung mga Israelita na napagod din sa kanilang paglalakbay. Kayo po ba naman? Imagine po ninyo, 40 years ka naglalakad sa ilang. Hindi ka ba mapapagod? Talagang pagod na pagod po yun. Tama po, wala naman transportation noon eh. Lakad lang po sila. Tapos hindi naman patag sa lahat ng pagkakataon yung dadaanan nila. Kasi tumatawid pa sila sa mga ilog. Ganyan. Mahirap talaga. Pero kahit na mahirap yung kanilang paglalakbay, iniingatan pa rin sila ng Diyos. Kasi nga, ang pangako ng Diyos, kasama mo kong palagi. Sabi diyan, inaalalayan mo ang aking kanang kamay at sa iyong payo, ako'y iyong pinapatnubayan. Naintindihan po. Nais ng Diyos na tayo po ay papatnubayan niya. Bakit? Kasi nga, tayo yung mga anak niya. Kung sa mundo nga, yung mga magulang, abot-abot yung kanilang pagpapayo sa kanilang mga anak, pator pa kaya yung Diyos? Kung para sa mga magulang, mahalaga yung mga anak, napayuhan, tama po ba? Ginagabayan, ini-instruct, minsan dinidisiplina para hindi magpatuloy sa pagkakamali. Kasi nga, ayaw nila na mapahamak yung kanilang mga anak. What more pa kaya tayo? Naintindihan po. Bilang anak ng Diyos, tayo po'y pinapatnubayan niya. Bawat sulok ng ating buhay ay ginagabayan ng Diyos. Kahit man hindi man natin palaging nararamdaman yung kanyang pagkilos, pero ito po yung pangako niya. Lagi kitang iingatan. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Nehemiah chapter 9. Nehemiah chapter 9 verse 21. Pagkatapos po ito ng Ezra. Nehemiah chapter 9 verse 21. Ito po sa aklat ng Nehemiah, yung konting background po nila. Naging bihag po sila sa ibang lugar. Tapos merong hari na namumuno sa kanila. Sa isa doon, sa naging bihag, yung mga Israelita, yung ilan sa kanila. Tapos meron pong isang propeta na tumulong sa mga Israelita habang nasa ibang lugar sila para patuloy nila mapakinggan yung kalooban po ng Diyos. Yun po si Propeta Nehemiah. Ngayon, basahin po natin. Nehemiah chapter 9, verse 21. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa loob ng 40 taon ay inalalayan mo sila sa ilang at hindi sila nagkulang ng anuman. Ang kanilang mga suot ay hindi na luma at ang kanilang mga paa ay hindi. Nung ini-imagine ko po ito, sabi ko 40 years naglakad pero hindi na luma yung damit. Yung paa nila hindi namaga. Sabi ko, ibang klase yung mga tao, yung mga Israelita noong time ko na yun. Kumbaga, sobra yung pag-i-injure nila. Pero sa kabilang banda, mas natutunan ko po na sino ba yung gumagabay sa kanila sa loob ng 40 years? Sino po tumulong sa kanila na yung kanilang mga suot, yung kanilang mga paa, hindi namaga? Dahil ba sa mga Israelita? Dahil po sa Diyos. Naintindihan po. Kung pupunta na po ako sa langit, isa rin po ito sa gusto kong makita. Nasaan na yung mga tsinelas nila? Nung nasa 40 years sila na ilang, ano kaya itsura nun? Siguro iba, along the way, wala nang sapatos wala nang paa. Wala nang tsinelas. Wala nang panjapak. Pero napapatuloy pa rin sila. Pero sabi ng Diyos, sabi dito ni Nehemiah, hindi na luma yung suot, yung paa, hindi na maga. Ayun, sa atin, ako po nakakaramdam na rin po ako ng pamamaga ng paa kasi nga, minsan lakad ng lakad, lalo na pag may retreat. Pero yung mga Israelita, yes,
Pinatnubayan po sila sa loob ng 40 taon. Hindi po nagsawa yung Diyos. Yung mga Israelita, yes, mixed. Yung kanilang mix yung emotion nila, mix yun din yung karunungan nila. Iba't iba yung tendency ng mga Israelita na lumabas mula sa Egypt. Pero mga masunurin, pero karamihan matitigas yung ulo. Pero lahat sila pinatnubayan ng Diyos. Lahat sila ginabayan ng Diyos. Naintindihan po. Sabi dito, inalalayan mo sila sa ilang. Napakaganda po nitong word po na ito. Kaya gaya po ng sabi ko po kanina, taking care carefully. Naintindihan po. Alam niyo po yung word na fragile? Diba sa mga box? Minsan nakalagay fragile. Ano po ibig sabihin nito? Babasagin. Ano po nakalagay sa baba? Handle with? So, iningatan. Tama po ba kasi baka mabasa? Yung Diyos po, hinahandle din tayo ng maingat. Naintindihan po. Kasi nga ganito niya tayo kamahal. Yung value natin ay dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya gano'n na lang niya tayo pinag-iingatan. Naintindihan? Kung paano iningatan ng Diyos yung mga Israelita, nung nasa ilang sila, tayo rin po iniingatan ng Diyos along the way habang tayo po ipapasok sa kanyang kaharian. Naintindihan po. Pero syempre, hindi po sa lahat ng pagkakataon magiging okay yung ating Christian life. Minsan, meron talagang mga bagay na ipaparana sa atin yung Diyos para maunawaan natin yung kanyang kalooban. Para maunawaan natin kung paano siya pumapatnubay sa atin, minsan, pati yung mga kahirapan ay inaalaw niya. Tama po ba? Last time, na-explain ko naman po na hindi tayo pinapahirapan ng Diyos nang wala lang. Hindi niya pinapahintulutan yung mga kahirapan na ito nang wala lang. Naintindihan po. Palagi dapat natin isipin, ano bang gustong ituro sa akin ng Diyos? Kadalasan, ang gusto niyang ituro sa atin kapag nakakaranas tayo ng mga kahirapan, yung puso natin ay dapat maging mapagpakumbaba. Bakit? Kasi minsan nakakala natin, kaya na natin eh. Minsan nakakala natin, okay na tayo sa Christian life, malakas na. Okay na, nakakapagbasa, nakaka-attend, nakakapagsakripisyo, parang okay na. Pero bigla, meron tayong minsan na may experience na. Bakit ganito? Ginagawa ko naman yung part ko. Bakit ganito? Ginagawa ko naman yung makakaya ko, pero bakit nahihirapan pa rin kami? Bakit dumadating ito? Check mo palagi, baka yung puso ko tumataas na. Yun yung isa sa kalooban ng Diyos para sa atin. Hindi lang para saktan, hindi lang para pahirapan. Hindi. Nais ng Diyos na yung puso natin ay manatili na maging mapagpakumbaba. Actually, hindi naman yung pagiging mapagpakumbaba ay magiging walang silbi o uto-uto. Naintindihan po? Hindi po. Yung pagiging mapagpakumbaba ay reliant. Ibig sabihin, umaasa. Umaasa lang sa Diyos. Naintindihan po? Hindi sa sarili, hindi sa kalakasan, hindi kahit sa anong mga resources. Kasi nga, mahal na yung church. Kaya siya yung merong responsibilidad na ingatan, alalayan yung kanyang mga anak. Naintindihan po? Kaya nga sabi dito, yung kanilang pangangailangan, hindi nagkulang. Sabi diyan, at hindi sila nagkulang ng anuman. Hindi po yung anuman na kung ano lang yung gusto, okay? Yung kailangan. Hindi po ipinagkait ng Diyos para sa kanila. Imagine po ninyo, sa ilang, meron pong kwento na kulang sila sa tubig o wala silang tubig. Tama po ba? Para makainom lang sila. Anong ginawa ng Diyos? Sa isang bato, lumabas yung bukal ng tubig. Tama po ba? Alam ng Diyos na kailangan nila ng tubig. Tama? Kaya kahit na yung bato, ginamit niya para magkaroon ng tubig. Yung Diyos, hindi po siya nakakaligta sa mga bagay na kailangan natin para sa ating Christian life, para makapagpatuloy. Yung pagkain sa pamamagitan ng mana, wala sa langit, binagsak niya. Tapos yung tubig na kailangan po nila nanggaling sa bato. So, hindi lang po tayo namamangha na, ay, ang galing. Makapangyarihan talaga yung Diyos. Palagi dapat nating isipin. Yung Diyos, siya yung may responsibilidad na tulungan ako sa aking Christian life. Sa mga bagay na kailangan ko para magpatuloy ako, ibigay niya yun sa akin. Naintindihan po. Yung mga kalakasan, physically and spiritually, para gawin yung kalooban ng Diyos, siya rin po yung magpo-provide. Naintindihan po. Hindi niya tayo binibigyan na ng lakas para wala lang. Hindi niya tayo binibigyan ng oras para lang
i-consume para naman sa ating pagnanasa. Hanggang ngayon, binibigyan tayo ng biyaya ng Diyos na para magamit natin yung mga bagay na yun para sa kanyang kalooban. Naintindihan po. Kaya naman, kailangan natin maunawaan na inaalala talaga ng Diyos yung church kahit na sa mga Israelita noong unang panahon, pero sa panahon po naman po natin ngayon, ginagabayan tayo. Isa pa po, tingnan po natin ito. Gawa chapter 13. Balik po tayo sa mga Gawa chapter 13, verse 18. Gawa chapter 13, verse 18. Basahin po natin yung verse 18. Basahin po natin yung sabay-sabay. 3, 2, 1. At sa halos 40 taon ay kanyang pinagtiyagaan sila sa ilang. So po mag-i-emphasize yung word na pinagtiyagaan. Imagine po ninyo yung pagtitiyagaan ng Diyos para sa mga Israelita sa loob ng 40 years. Ito halos 40 years daw. Pinagtiyagaan sila. So hindi lang naman sila pinagtiyagaan sa loob ng 40 years, tapos pagtapos, hindi na. Hindi yan po. Kahit nandun sila sa Kanaan, pinagtiyagaan pa rin sila ng Diyos. Kasi marami pa rin na, yun nga, sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Pero dito po, sa atin, kailangan rin po natin na maunawaan na dahil nga tayo po ay hindi sapat, dahil nga tayo po ay mahina, yung Diyos ay pinagtatiyagaan na alalayan po tayo. Naintindihan po. Ano pong ibig sabihin ng pinagtatiyagaan? Hindi po ito negative way, okay? Hindi po sinasabi ng Diyos, no choice naman ako eh. Kaya pagtsatsagaan na lang kita. Hindi po ganon. Naintindihan po. Siya po mahaba yung kanyang pasensya, mahaba yung kanyang pagtitiis para lang tayo magabayan, para lang tayo maalalayan. Naintindihan po. May sinasabi na yung Diyos para sa atin, di ba? Anak, ito yung gawin mo. Pero kadalasan, ano po yung pumapasok sa isip natin? Teka Diyos, parang hindi ko yata kaya. Teka Diyos, parang hindi ko yata matatapos. Kaya yung ginagawa ng Diyos, nagtsatsaga siya sa atin. Hanggang sa magawa na natin. Naintindihan po. Pinapatnuban niya tayo, ginagabay niya tayo. Anak, kaya mo yan. Ina-encourage niya tayo, kino-comfort niya tayo. Bakit? Sinatsaga niya tayo dun sa kahinaan po natin. Naintindihan po. Matigas yung ulo natin, sinatsaga tayo ng Diyos para hanggang sa tayo maging mapagpakumbaba. Nagiging suwail tayo. Kaya tinatsaga tayo ng Diyos hanggang sa maging masunurin tayo. Naintindihan po. Yung puso natin ayaw magpasakop. Sinatsaga tayo ng Diyos hanggang sa tayo po ay mayroong lubos na pagpapasakop sa Kanya. Naintindihan po. Kagaya po ng mga Israelita. Sinaga sila at kung paano sila sinaga, tayo rin po ay sinatsaga ng Diyos kasi nga yung halaga natin ay sobrang halaga sa paningin ng Diyos. Naintindihan po. Hindi niya tayo hinayaan na kahit na matigas yung ulo natin, nagtsatsaga siya. Kahit na soil tayo, hinatsaga tayo ng Diyos. Ito po ay sa kabilang banda, ito po ay pag-ibig. Naintindihan po. Tayo rin naman eh. Sa lahat ba ng pagkakataon, masunurin sa ating mga magulang? Pero ano po yung puso ng magulang? Palagi pa rin tayong sinatsaga. Palagi pa rin tayong ini-instruct. Palagi pa rin tayong tinitiis. Kasi nga, napakalaki ng halaga natin sa kanila. Naintindihan po. Kung wala silang pakialam sa atin, kung maliit lang yung value natin sa harapan nila, papabayaan nila tayo. Naintindihan po. Total, di ka naman nakikinig. O sige, bahala ka na. Pero Diyos hindi po ganun. Naintindihan po. Hanggat tayo po yung nabubuhay, yung pagtitsaga at pag-alalay ng Diyos ay palagi nating nai-experience. Naintindihan po. Sinatsaga niya tayo dahil nga mahal niya tayo. Ganun po kalaki yung pag-ibig ng Diyos. Hindi po siya nagkasawa na i-instruct tayo. Kaya hanggang ngayon, iingatan niya yung Bible. Hanggang ngayon, ginagabayan tayo sa pamamagitan ng Biblia. Tingnan po natin ito. Awit 32. Awit 32, verse 8 hanggang 9.
Basahin po muna natin yung verse 8. Awit 32, verse 8. Okay, makita na. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Sabi, verse 8 lang po muna. Okay. So sabi dito, aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Sa pamamagitan ng Biblia, yes, pinapatubayan tayo ng Diyos. Sa pamamagitan ng fellowship, sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pinapatubayan tayo. Sabi dito, ipinapaalam at ituturo. Naintindihan po. Kaya yung application para sa atin, hindi lang tayo basta nag-aaral ng salita ng Diyos tapos wala lang. Naintindihan po. Tinuturo sa atin ng Diyos, anak, may biyaya sa pagpapakumbaba. Kaya kung ikaw ay magiging mapagpakumbaba, makakatanggap ka ng biyaya. Naintindihan? So, ipinapaalam at itinuturo ng Diyos sa atin yung daan na dapat nating lakaran. Naintindihan po. Meron ng tunay na daan o dapat nating lakaran. Pero kung tayo po yung lilihis, ayun. Dito po tayo mas higit na papatnubayan ng Diyos. Anak, mali. Dito ka sa kabila. Dito ka dapat lumakad. Huwag dyan. Naintindihan po. Kaya yung verse 9, maiintindihan po natin. Tingnan po natin. Sa atin sabay-sabay, 3, 2, 1. Huwag kayong maging gaya ng kabayo o ng mola na walang unawa, na ang gaya ay may busal at pamingkaw upang sila'y pigilin, na kung wala ito, sila hindi lalapit sa iyo. So yung kabayo at saka mola, meron po silang mga busal. May pamingkaw. Alam niyo po yung busal? Sa bibig para, hindi naman para hindi makahinga. Okay? Para lang hindi sila mangagat o kung ano man. Tapos meron pamingkaw, meron pong guide sa mga kabayo at sa mola. Ngayon, sinasabi niya sa kanyang mga anak na huwag kayong maging kabayo o mola na kailangan pang busalan, kailangan pang lagyan ng pamingkaw. Bakit? Bakit? Kasi ang tigas ng ulo natin. Sobrang tigas. Minsan, gusto na natin sundin yung ating sarili. Na para bang alam natin kung ano yung magiging kasunod na resulta. Hindi, kapag ginawa ko to, ito yung mangyayari. Sobrang tigas ng ulo natin, ganito po yung lumalabas minsan sa puso natin. Hindi, ito na yung ginawa ko dati. Dito na ako nasanay. Ito na yung gagawin ko. Kaya, yung mga tao na matigas yung ulo, kailangan pa silang lagyan ng mola, kailangan lagyan sila ng busal, at kailangan ng pamingkaw para lang makasunod. Intindihan po. Pero sabi nga dito, wag tayo maging ganito. Ibig sabihin, wag tayo maging matigas ang ulo. Naintindihan? Madalas po naming naririnig ng kapatid ko yung word na ito, anak, wag matigas ang ulo. Sa inyo rin po ba? So bakit sinasabi yun ng mga magulang? Kasi matigas yung ulo natin. Tama ba? Kaya niya sinasabi na huwag matigas yung ulo kasi ang tigas ng ulo natin. Hindi, gusto ko ito, Papa. Gusto ko kumain ng ice cream. Gusto ko pagtapos ng pag-aaral, kailangan ko magpahinga. Kailangan ko magliwaliw. Napakatigas ng ulo natin. Anak, huwag matigas yung ulo. Pero nga, kapag in-insist pa natin, ano pong next? Palo na. Disiplina na. Tama po ba? So same din. Sinasabi sa atin ng Diyos na huwag tayo matigas yung ulo. Kasi, mayroong disiplina kapag hindi tayo sumunod. Ganun niya tayo pinapahalagaan. Ayaw niya na mapahamak tayo. Ayaw niya na magpatuloy lang tayo sa katigasan ng ulo. Ayaw niya na lumalihis yung ating daan. Naintindihan po. Ganun niya tayo kamahal. Hindi po ito threat or hindi ito masamang bagay para sa atin. Minsan kasi tinitake natin yung instruction ng Diyos na parang attack para sa atin. Minsan, sinasabi ng iba, bakit naman ganun? Yung sinasabi sa sermon, parang ako'y pinapatamaan. Actually, bago po kayo tamaan, ako na yung tinatamaan. Wag po kayo mag-alala. Naintindihan po. Dahil matigas din yung ulo ko. Tama? Hindi naman ako exempted dito. Naintindihan po. Yung word na ito ay lagi kong inaalala para sa akin. Sinasabi ko sa sarili ko, huwag ka matigas ang ulo. Huwag mo i-insist yung gusto mo. Hindi po magmamayari yung church. Yun po yung lagi nagre-remind sa akin.
Kaya doon ko po binabalik yung puso ko na maging mapapakumbaba at alamin lang kung ano yung kalooban ng Diyos para sa lahat. Mahirap din po ito sa akin. Kaya nga, hanggang ngayon pinagpipray ko pa rin. Pero ako lang ba, yung merong ganitong puso? Ako lang ba yung merong kagustuhan na i-insist yung gusto ko? Is kahit lahat po tayo may ganito. Naintindihan po. Kasi sinasabi sa atin ng Diyos, huwag kang matigas ang ulo. Naintindihan po. Pag yung naging matigas sa ulo, ayun, salo tayo mahihirapan. Naintindihan. Ngayon ko nare-realize kung bakit yun laging sinasabi sa akin. Kasi alam ng mga magulang kung ano yung para sa atin, ano yung makakabuti para sa atin. Siyempre, patungkol sa mga bagay dito sa mundong ito, alam nila. Tama? Kaya kasi sila nagpapayo. Anak, huwag mo gawin yan. Masama yan. Pero kapag yung Diyos yung nagbibigay sa atin ng instruction, kahit na sinasabi ng magulang sa atin na huwag natin gawin, kung yung Diyos sinasabi na dapat natin gawin, dapat natin gawin. Hindi po ito pagiging matigas ang ulo. Naintindihan po. Dito po papasok yung pagpapasakop. Kanino ka ba nagpapasakop? Sabi dito, binili tayo ng dugo ng Diyos. So, sino nagmamayari sa atin? Kunti lang yung sumagot. Sino po nagmamayari sa inyo? Tayo po binili niya ng kanyang dugo. Naintindihan po. Hindi po ito negative way. Para kasing isipin natin, ay, wala na pala akong kalayaan. Wala na pala akong time para naman sa akin. Kaya ibang tao, ayaw magpasakop sa Diyos. Ayaw nilang i-recognize na binili sila ng dugo ng Diyos. Bakit? Mawawala yung mga kagustuhan nila. Hindi na ako makakapag-boyfriend kapag nagpasakop ako sa Diyos. Hindi na ako makakapunta sa mga lugar na gusto ko. Kapag nagpasakop ako sa Diyos, hindi ko na magagawa yung mga bagay na kinasanayan ko, yung mga hobbies ko. Kapag ginawa ko, nagpasakop ako sa Diyos. Pero kung ikaw ay naligtas, sa ayaw man na sa gusto mo, ikaw ay binili ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang tawag natin sa Kanya ay Panginoon. Ano po yung ibig sabihin ng Panginoon? Siya yung above kaysa sa atin. Naintindihan? Ibig sabihin ng above, siya yung namumuno sa atin. Siya yung gumagabay, siya yung nakakaalam ng mga bagay na para sa atin ay mabuti. Siya rin yung nakakaalam ng mga bagay na masama sa atin. Kaya nga, siya yung tumutulong sa atin, nag-aalalay sa atin. Naintindihan? Kaya minsan, kapag nagiging matigas yung ulo ko, nahihiya ako na tawagin yung Diyos ng Panginoon. Kapag nagiging matigas yung ulo ko, para sa akin, nilalagay ko yung posisyon ko sa posisyon ng Diyos. Which is mali, tama? Pero minsan ganun po yung nangyari sa puso. Kaya para sa akin, ang hirap pong banggitin ng Panginoon. Ang sasabihin ng Diyos, ako tinatawag mong Panginoon? Tinuturing mo ba akong Panginoon? Sa buhay mo ba ako yung namumuno? Kaya nahihiya po. Kaya huwag tayong maging kagaya ng mga relihiyoso lang na tumatawag Panginoon, Panginoon. Pero sa buhay nila, hindi naman talaga yung Diyos yung Panginoon. Nagiging Panginoon yung kanilang sarili, yung kanilang pangarap. Ayaw nila na magpasakop sa Panginoon. Naintindihan po. Kung para sa atin ay Panginoon. Yes, dapat rin po natin siyang sundin. Yung pagsunod sa mga bagay na gusto natin. Tama? Pero ano po yung ibig sabihin ng pagpapasakop? Doon sa mga ayaw mong gawin, dapat mong gawin. Yun po yung pagpapasakop. Naintindihan po. So, meron po tayong brother na nag-training din sa militar. Sino bang gugustuhin na tao na maglalakad ng mahabang oras, tapos mahirap yung daan, tapos wala man lang sapat na gear, o kaya sabihin natin sapat na resources, papalakarin lang sila ng mahaba. Sino pong gugusto sa ganong klaseng effort? Wala. Tama po ba? Pero yung mga sundalo, meron po silang sense ng pagpapasakop. Bakit? Meron silang sinusunod na commander o may silang sinusunod na master. Naintindihan? Kahit na ayaw nila, kahit na labag sa kalooban nila, kahit na yung katawan nila ayaw na. Pero kung para sa kanila ay mahalaga yung salita ng commander, sumusunod sila. Naintindihan po. Yun po yung pagpapasakop. Naintindihan po. Kaya naman kailangan natin palaging i-check
Ano bang meron ako? Pagsunod o may pagpapasakop? Hindi po pwedeng isa lang. Naintindihan? Kailangan natin sumunod dun sa mga bagay na yes, magaan para sa atin. Pero dun sa mga bagay na mahirap na para sa atin, yes, kailangan natin magpasakop. Ganun ito pong summer retreat. Marami po mga tao na nakita ko along the way. Busy sila, tapos sa sasakyan nila, marami silang dala ng mga siguro pang-outing, ganyan. Tapos along the way, marami pong mga nag-o-open na resort. Yun maganda para sa kanila. Kasi nga, doon sila nakafocus. Pero tayo po bilang mga naligtas o bilang church. Sa ganitong panahon na bakasyon o kaya sabihin natin na magandang panahon para sa pag-evangelize, saan mo ba itinutuon yung puso mo? Sa bakasyon o sa pagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa? Kung sa bakasyon, wala problema. Yun yung choice mo. Pero kung meron kang sense ng pagpapasakop, yes, gagawin natin yung ating mga kaya kahit na mahirap na. Kahit na ayaw na ng katawan natin. Kahit na sumusuko na. Naintindihan po. Kaya palagi po ninyong tandaan. Kung tinatawag mo yung Diyos na Panginoon, para sa iyo ba, sinusunod mo siya? Yung mga Israelita, sinaway sila eh. Tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, pero sumusunod ba kayo sa akin? Yun po yung pagsaway ng Diyos para sa mga Israelita. So, sobrang tigas ng ulo nila. Minsan ganito rin po yung sa akin. Huwag mo kang tawagin Panginoon kung hindi ka naman nagpapasakop sa akin. Kaya nasasaktan po ako pag gano'n. Kaya binabalik ko po yung puso ko. Nagre-repent po ako. Kasi nga, yung value ng church ay sobrang halaga. Naintindihan po. Pero nga, maring isipin ng iba, hindi ko naman ginusto to. Kung maliligtas lang naman pala ako, tapos magpapasakop lang ako, sana wag na lang. Okay yung kaligtasan, pero yung magpasakop, hindi sa akin yan. Pwede po ba yun? Actually, hindi po natin pwede paghiwalayin yan. Naintindihan? Kasi nga, tayo po'y binili ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Naturally, ito po yung lumalabas sa puso natin. Dahil tayo naligtas, yes, yung puso natin, mayroong lubos sa pagpapasakop. Kaya yung verse na palagi nating nare-remind, anong aking isusukli sa Diyos, sa lahat ng kabutihan niya sa akin. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang pangalan ng Panginoon ang aking isasalaysay. Para sa mga tao na mayroong tunay na pagpapasakop, ito po yung lumalabas na testimony sa kanila. Diyos, hindi sapat yung buhay ko dito sa mundong ito. Kahit na anong gawin ko, hindi ko matutumbasan yung ginawa mo sa krus. Pero kahit na sana yung hamak kong buhay, sana gamitin mo para sa iyong kalooban. Yes, naturally, ito po yung lumalabas sa atin. Meron tayong pagnanais na kahit na hindi man natin matumbasan yung dugo ni Jesus, meron tayong sense na sana masuklian ko kahit paano. Naintindihan po. Ito po yung natural na lumalabas sa atin. Kaya sa mga magulang nga di ba? Kahit nga tayo nahihirapan na, pero pa rin tayong sense na kahit man lang bilan sila ng pagkain, i-treat sila. Tama po ba? Kahit yung hindi man natin sabihin sa kanila na, Ma, sinusuklian ko na yung mga ginawa mo sa akin Hindi man natin sinasabi yun, di ba? Pero willingly, lumalabas yun sa atin. Bakit? Kasi mayroong sense ng pagpapasalamat. Naintindihan po. Kaya naman, si Apostol Pablo, hindi niya itinuring yung kanyang buhay na mahalaga para lang magawa yung kalooban ng Diyos. Naintindihan po. Pwede naman si Apostol Pablo magtrabaho sa ibang lugar. Matalino siya. Marami siyang kakilala, makapangyarihan siya. Pero lahat ng mga bagay na meron siya, noon, sabi niya, itinuturing ko na ito na basura. Hindi ko na kailangan. Bakit? Nakatagpuan niya na yung tunay o katotohanan. Naintindihan po. Kaya, yung church ay napakahalaga sa paligid ng Diyos. At tayo po, bilang kabahagi ng church, nais ng Diyos na patuloy natin siyang makilala. Patuloy natin siyang kilalanin, hindi para maligtas, kundi mas lalo pa siyang mahalin at pasalamatan. Naintindihan? Kung mas marami tayong pagkakilala sa Diyos, kung mas malalim yung ating pagkakilala sa Diyos,
mas malalim din yung puso natin na ibigin siya. Mas lalalim din yung puso natin na susundin siya. Mas malalim din yung puso natin sa Kanya, mas lalalim din yung pagpapasakop natin sa Kanya. Naiintindihan po. Kaya, sabi po ng mga awit dito ni Haring David, sabi dito, huwag kayong maging gaya ng kabayo o ng mula na walang unawa, na ang gaya ay may busal at pamingkaw upang sila pigilin na kung wala ito, sila hindi lalapit sa iyo. Alam niyo po yung ibig sabihin ng don't learn the lesson the hard way. Alam niyo po ibig sabihin nun? Huwag mo nang hayaan na matutunan pa o makuha pa yung lesson sa mahirap na paraan. Pwede mo naman matutunan yung lesson ng mas madali. Tama po ba? Sa madaling sitwasyon. Pero minsan, ganun nga, natututunan natin yung lesson after nating mapalo, after nating madisiplina. Tama po ba? Sabi ni Mama, huwag talaga ako lalabas lumabas ako. Next time, di na ako lalabas. Natututunan natin yung mga bagay, minsan sa hard way. Pero hindi po sana dapat maging ganun. Pwede naman natin matutunan yung salita ng Diyos kung meron lang tayong puso na may pagpapasakop. Naintindihan po. Dahil ito yung makakabuti para sa atin. Ito yung nakikita ng Diyos. Naintindihan po. Kahit tayo nga kahit nga after ng gawain po natin, hindi natin alam kung ano po yung pwede mangyari mamaya. Tama po ba? Pero yung Diyos, alam niya. Tama? Kaya kung minsan sinasabi niya sa atin, anak, huwag ka nang tumuloy. Anak, huwag mo yung gagawin. Bakit? Hindi, Diyos, maganda naman ito Makakabuti naman ito sa akin. Siguro sa harapan mo, nakikita mo yung kabutihan na pwede mangyari. Pero sa hinaharap, pwede ito yung maging makakasama sa iyo. Kaya sinasabi pa lang sa atin ng Diyos, pauna pa lang. Bakit? Kasi nga nakikita niya na yung pwede mangyari sa atin. Yung mga signage po na nakalagay ay danger. Saan po nilalagay? Saan? Doon ba? Kapag nandun na yung danger sa dulo? Saan po? Sa una pa lang, before. Tama po ba? May warning na. Kasi nga may panganib dun sa dulo. Ito po yung Biblia. Naintindihan po. Ito po yung instruction para sa atin ng Diyos. Kasi alam niya yung makakabuti sa atin. Alam niya yung para sa ating Christian life. Naintindihan? Pero kung pagmamatigasin pa rin natin yung puso natin, magiging kagaya ng kabayo o mula, yan. Matututunan natin yung lesson in a hard way. Naintindihan po. Kaya sana po, tayo po, brothers and sisters, palaging tandaan na yung Diyos, yung umaalalay, pumapatnubay, at nagtsatsaga sa atin. Kasi nga, yung value natin ay value ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Efeso chapter 4. Efeso chapter 4. Medyo mahaba po ito. Verse 17 hanggang 24. Pwede po, babasahin po natin ito. Efeso chapter 4, verse 17 hanggang 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't sinasabi ko ito at pinatotohanan sa Panginoon na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hintil, sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip. Nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibhas ay nahiwalay sa buhay ng Diyos, dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim at sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutunan si Kristo. Kung tunay na siyang iyong narinig at tinuruan sa Kanya, kung paano ang katotohanan ay na kay Jesus, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapangdayang pagnanasa, at magbago sa espiritu ng iyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa kawangis ng Diyos, kawiran at kabanalan ng katotohanan. So ngayon, meron na po tayong buhay bilang church. Sabi dito na
Hindi na dapat lumakad na gaya ng mga lakad ng mga hintil sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip. So, sa mundong ito, ang sinusunod nila ay yung karunungan ng mundong ito. Doon po sila natututo, doon po sila tumatanggap ng instruction sa karunungan ng mundo. Pero tayo po bilang mga Kristiyano, tumatanggap tayo ng karunungan mula sa langit. Mula sa instruction ng Diyos mismo. Kaya ito po yung Biblia. Ngayon, sinasabi sa atin na huwag tayo dapat lumakad gaya ng lakad ng mga hintil sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip. So ito po yung negative na side ng sanlibutan ito. Yes, maaaring isip natin, gumaganda yung technology, gumaganda o nagiging convenient yung mga bagay-bagay dito sa mundong ito. Yun ay convenient para sa kanila. Dahil ito po yung karunungan na hinahabol nila. Pero tayo po, ang pinagtutuunan natin ng pansin ay yung lakad ng isang Kristiyano. Lakad ng isang tunay na anak ng Diyos. Naintindihan po. Hindi na kagaya ng lakad ng sanlibutan, kundi lakad ng isang Kristiyano. Ano ba yung nangyari sa kanila? Nagdilim yung kanilang mga pangunawa, palibhasay na hiwalay sa buhay ng Diyos. Na dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Ito po yung sa sanlibutan. Dahil matigas yung puso nila, ayun, nagdilim na yung kanilang pangunawa. Sa sobrang dilim, di na nila alam kung ano po yung tama at mali. Hindi na nila ma-recognize. Kasi nga sobrang dilim na. Tingnan. Pero tayo po, binibigay ng Diyos ng ilaw. Ano po yung ilaw? Sabi sa awit 119 verse 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo. Pinapatnubayan tayo ng salita ng Diyos. Kahit na yung puso natin, hanggang ngayon mahina pa rin. Hanggang ngayon meron pa rin katigasan. At itong mundo na ito ay palagi tayong dinadown o dinidiscourage na magpatuloy sa Christian life. Pero dahil sa salita ng Diyos, dito po natin nakukuha yung instruction. Naintindihan po. Upang hindi magdilim yung ating paningin, yung ating spiritual na paningin, kailangan natin yung Biblia. Ano po nangyari sa kanila? Sabi sa verse 19, sila naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. So, ito po yung nangyayari po sa sanlibutan natin. Sa halip na sila ay sumunod sa katotohanan, mas gusto nila dun sa kamalian. Doon sila nagpapasako. Doon nila iniaalay yung kanilang buhay. Sa halip na sa Diyos, yun, doon po sila nagpunta, doon po sila na nagstay. Bakit? Kasi nga, sabi dito, matitigas yung ulo. Dahil sa karumihan nila, naging manhid na yung kanilang puso at hindi na nare-recognize yung instruction ng Diyos. Sabi dito, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Baga, sakim. Sabihin, ito na lang yung gusto nilang makuha sa paggawa o gawin sa paggawa ng karumihan. Dahil yun na yung umu-occupy sa puso nila. Ito po yung mundong ito. Naintindihan po. Kaya nga tayo po bilang mga naligtas, inihiwalay sa mundong ito. Bakit? May karumihan, may kahalayan, merong, sabi dito, may kadiliman. Kaya inihiwalay tayo sa mundong ito. Ayun, sabi diyan sa verse 20, ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutunan si Kristo. Kung tunay na siya iyong narinig at tinuruan sa Kanya, kung paanong ang katotohanan ni na kay Jesus. Verse 22, basahin po ulit natin ng sabay-sabay hanggang verse 24, 3 to 1. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa, at magbago ng espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo magbihis ng inyong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katwiran at kababaan ng katotohanan. So noon, meron tayong paglakad na gaya ng mga hintil. Pero sa buhay natin, sa kalagitnaan ng buhay natin, tayo po ay naligtas. Ngayon, na tayo naligtas na, sabi dito, verse 22, alisin ninyo ang dating inyong paraan ng pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng papandayang pagnanasa. Ano po ba yung dati nating paraan ng pamumuhay? Saan po nakatuon? Ito sa mundo. Yun po yung dati nating paraan ng pamumuhay. Saan ba ako makakuha ng magandang trabaho? Saan ba ako makakuha ng magandang kita? Saan ba ako kukuha ng maraming informasyon? Nasaan ba yun? Yun po yung hinahanap natin. Yun po yung dati nating paraan ng pamumuhay. Pero ngayon, tayo po yung naligtas, kailangan natin na mabago sa ating pagkatao.
Yung dati nating pagkatao, pinasama sa mapamagitan ng mapandayang pagnanasa. Kaso ito mundo na ito ay napakamapandaya. Pinapakita sa atin, uy, ang ganda. Pero sa uli, yun, kapahamakan pala. Naintindihan po. Yung Diyos, kabaliktaran yung ginagawa niya. Maring sa paningin natin ngayon, parang mahirap, nasasaktan tayo, pero sa dulo, nandun po yung pagpapala. Naintindihan po. Kaya naman, sabi dito, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Ibig sabihin yung dati nating kinagawian na pagdoon lang sa mundong ito, sa pisikal. Hindi na tayo para lang dito sa mundong ito. Yes, kailangan natin yun, pero hindi tayo nabubuhay para doon. Naintindihan po. Tayo po ay nabubuhay na para sa langit. Sabi dito, magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Kaya hindi lang po dapat natin palaging pag-aralan lang yung Biblia, tapos yung puso naman natin at isip natin hindi nababago. Hindi lang po na, oy, maganda yung napag-aralan ngayon, bago sa pandemic. Pero yung puso, hindi pa rin nababago. Yung isip, hindi pa rin nababago. Pag napapakinggan po natin yung salita ng Diyos, palagi po natin i-check. Paano ko ba ito may apply sa aking Christian life? Sinabi sa Biblia na, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Ano ba yung mga dating paraan ng pamumuhay na ginagawa ko pa rin ngayon? Kailangan ko ng alisin. Kailangan ko ng talikuran. Kasi hindi na po tayo nabubuhay para doon. Naintindihan po. Kaya naman, palagi nating i-check. Yes, tinutulungan tayo sa ating puso, sa ating espiritu, para mabago yung ating pag-iisip. Kaya sabi sa Roma chapter 12 verse 1, di ba? Magbago rin kayo ng pag-iisip. Kaya yung ating isip, yes, makapangyarihan po ito. Pero kailangan natin i-calibrate. Alam niyo pa i-calibrate? May hirap i-explain. Google nyo na lang. Sabihin, nakasentro para sa mga bagay para sa spiritual. Hindi para sa mga bagay sa lupa lang. Naintindihan po. Kaya kailangan po natin na matutunan ito. At sa loob nito, ito po yung Christian life. Naintindihan po. Makalibrate yung ating isip na magtuon sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Sabi sa Colossus chapter 3, verse 1 hanggang 3. Naintindihan po. At sabi dito, sa verse 24, kayo magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Kaya sino po yung ibinibihis natin ngayon? Hindi na yung sanlibutan. Hindi na yung dati nating kinagawian, kundi si Kristo. Tayo po yung anak ng Diyos. Naintindihan po. Kung tayo po yung naging malinis na sa harapan ng Diyos, yes, yung pamumuhay din natin bilang anak ng Diyos, sabi nga dito, may katwiran at kabanalan ng katotohanan. Naintindihan po. Kaya ito po yung bagong buhay natin bilang isang church. Tandaan na natin na tayo po ibinili ng dugo ng Panginoong Jesucristo. At siya yung namumuno sa atin at gumagabay sa atin para patnubayan tayo hanggang sa makarating tayo dun sa langit. Naintindihan po. Kaya naman, yung Diyos din po yung nagtatakda ng kaayusan sa loob ng church. Yung Diyos po ay Diyos ng kaayusan. Hindi siya Diyos ng kaguluhan. Naintindihan po. Kaya sa loob ng church, meron din kaayusan. Kahit tayo po, iba't iba yung kaisipan, iba't iba yung tendency, pero sa kalagitnaan natin, merong order po yung Diyos. Naintindihan po. Meron siyang pinapatupad na order. Kaya bawat isa sa atin, yung slogan natin, one mind, obedience, saka sacrifice. Yun po yung order ng Diyos. Hindi pwedeng mag-rumble. Meron ka sakripisyo, pero wala ka namang pagsunod. Meron kang sigasig, pero hindi ka naman nakikiisa. Kailangan natin umpisahan dun sa isang pag-iisip, isang puso, one mind. Naintindihan po. Kahit nga yung ating katawan di ba? Gusto natin synchronize yung pagkilos. Kumaga may harmony. Naintindihan po. What more pa kaya sa church? Ito po yung, dahil nga tayo po ibinili ng dugo ng Panginoong Jesucristo, nais niya na maayos din tayo sa loob ng church. Naintindihan po. Kaya naman, siya po yung nagtuturo sa atin para malaman ano ba yung mga bagay na kailangan natin gawin at ano yung mga bagay na hindi dapat natin na ginagawa. Naintindihan po. Kaya yung Diyos, napakalaki ng pagpapahalaga niya para sa church. Dahil nga, yung value nito ay dugo ng Panginoong Jesucristo. Sarili niyang dugo. Yung pinambayad niya, hindi po kung kaninong dugo lang. Naintindihan po. Kaya napakalaki ng pag-iingat ng Diyos sa church.
Kaya palagi rin po ninyo itong tandaan na ako iniingatan ng Diyos. Ayaw niya ako na mapabayaan. Ayaw niya ako na lumihis sa daan. Kaya pinapatnubayan niya ako. Ito po yung pag-ibig ng Diyos. Naintindihan po. Yung instruction para sa atin, hindi po ito para sa ikasisira. Ito po yung para sa ikabubuti. Naintindihan po. Sabi sa aklat ng Jeremias, yung mga panukala niya na sinasabi sa atin, hindi para sa ikasisira, kundi para sa kinabukasan. Naintindihan po. Para sa mabuti nating pagpapatuloy sa ating Christian life, is bawat isa po sa atin ay kailangan na tandaan na ako'y binili ng Diyos ng kanyang sariling dugo. Ako'y minamahal niya, pinapatubayan niya, tinuturuan niya, tinatsagaan niya, at inaayos niya. Naintindihan po. Ito po yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya yung salitang love, hindi lang po natin makikita sa krus. Yun po yung initial na love na pinakita sa atin ng Diyos. Pero sa loob ng church, andito rin po yung love. Naintindihan po. Kaya ano po yung verse of the year natin? Hindi pa po kasi nakapaskil. Baka nakalimutan yun eh. Sa lahat ng ating ginagawa, ay gawin natin ng may pag-ibig. Kasi yung Diyos ay hanggang ngayon gumagawa ng may pag-ibig. Naintindihan? Ano po yung overall na slogan para sa atin ng ating church? Pagmahalan kayo sa isa't isa. Kung paano tayo minahal ng Diyos. Naintindihan po. Kaya naman, yung pag-ibig ng Diyos para sa church ay sobrang laki. Naintindihan po. Dahil nga, yung value natin ay sobra ding laki. Yung words na sobrang laki, actually, hindi kulang pa eh. Kumbaga, para lang masabi natin na sobrang laki ng pag-ibig ng Diyos, ito yung words na pinahintulutan sa natin ng Diyos. Pero kung nandun na tayo sa langit, doon natin makikita yung kabuuan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kasi nga magkakaroon na tayo ng perfecto ng kaisipan. Doon na natin maintindihan, kaya pala nangyari yun. Kaya pala na-experience yun. Kaya ako pala dumaan yun sa Christian life ko, kaya pala. Kaya, doon sa langit, ang masasabi na lang din natin ay, salamat Diyos. Salamat na ligtas mo ako. Salamat, ginabayan mo ako hanggang sa makarating ako sa araw na ito. Dito sa kaharian mo sa langit. Salamat o Diyos. Pero nga, for the meantime, habang wala pa yun, meron pa tayong kailangan gawin. Ano po yun? Pagliligtas sa mga ligaw ng kaluluwa. Sa aming retreat, napakahalaga po ng gawain na ito para po sa bawat isa po sa atin. Kung paano tayong inalala ng Diyos na maligtas, inaalala din niya yung iba. Naintindihan po. Kung wala ang pakialam yung Diyos para sa iba, wag na din tayo mag-evangelize. Kung wala rin namang pakialam yung Diyos sa iba. Pero wala bang pakialam yung Diyos sa iba? Ano pong sabi niya? Sa lahat ng tao dito sa sanlibutan, kahit na sabihin natin yung pinakamasahol na kriminal, nagnanais siya na lahat ng tao ay maligtas. Naintindihan po. Kahit na alam niya na sobrang sama nitong tao na ito, kahit na sabihin natin yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, yung mga atheists, pati rin sila. Ninanais ng Diyos na maligtas. Yung mga tao na ayaw maniwala sa kaligtasan, pero sariling paraan, pati rin sila. Nais ng Diyos na maligtas. Naintindihan po. Kaya naman, bilang kabahagi sa church, huwag po natin kakalimutan na yung Diyos nagnanais na lahat ng tao ay maligtas. Tayo rin ay dapat na magnais na maligtas din yung iba. Kasi meron po mga nagsakripisyo para din sa inyo para maligtas po tayo. Tama po ba? Tayo naman ay hinihintay ng mga tao na nangangailangan sa atin. Kaya yung ating summer retreat, sa ilang tulog na lang, ay batch 2 na. Pero sulitin natin yung pagkakataon na baka sakali na meron pa akong ma-invite. Niniwala po ako na meron talaga na mga tao na nagnanais din na maligtas. At kapag in-invite sila, yes, kahit na parang short time na lang, meron pa rin silang chance. Kagaya nung kriminal na napako katabi ni Jesus Christ. Buong buhay niya, naging kriminal siya. Tama po ba? Pero doon sa pinaka-point na yon, hinanap pa rin niya yung Diyos. Then, siya yung naligtas. Naintindihan po. Kaya, huwag natin isipin na wala na siyang chance. Palagi natin isipin na meron chance. Mawawalan lang siya ng chance kapag dumating na yung Diyos or kapag namatay na siya. Okay? Hanggat buhay pa siya, meron pang pagkakataon. Naintindihan? Kaya tayo rin. Meron din po tayong pagkakataon para
makapag-invite pa ng mga ligaw na kaluluwa. Lalo na po para sa summer retreat. Naintindihan po. Yung mga naka-experience po ng summer retreat sa batch 1, maintindihan po ninyo yung sasabihin ko. Hindi po nagiging madali yung pag-evangelize kapag nasa summer retreat. Napakaraming tao po nung batch 1. At expect din natin na marami pa rin nadadalo ngayong batch 2. Ganun din sa batch 3. Dahil nais ng Diyos na, yun nga, yung mga tao ay maligtas. Kaya tumutulong siya. Kahit na mahirap yung sitwasyon, kahit na, yun nga, hindi komportable, hindi maganda yung sitwasyon. Sabi nga ng isang brother, worth it. Ano po yung ibig sabihin na worth it? Sulit. Kahit na mahirap, pero sa huli, meron namang mabuting bagay na matatanggap ako, lalo na yung kaligtasan, sulit, worth it. Naintindihan po. Kaya, sa puso ko, hindi ko man maipakita sa kanya yung kagalakan ko, pero nagpapasalamat po ako. Salamat na ligtas yung mga tao na umaten sa summer retreat. So, meron po tayong mga brothers and sisters na experience po yung batch 1. Kaya, wag po sana na, ay, ang hirap-hirap ng batch 1. Dapat pala, hindi na ako sumama eh. Wag po sana maging discouragement yung kahirapan na na-experience nyo ng batch 1, okay po? Sana po tayo po magkaroon ng encouragement na napagtagumpayan natin yung hirap, sa batch 2, mapagtatagumpayan din natin yung hirap. Naintindihan po. Kaya mag-encouragement sana sa atin para sa mga naka-attend ng batch 1, para dun sa mga hindi naka-attend ng batch 1 at sana umattend ng batch 2 at batch 3. Naintindihan po. Encouragement ha? Wag po discouragement. Baka marinig po ako. Sabi po kasi ni brother, ni sister, pila yung pagkain, pila yung pagligo. Sabi ni sister, hindi masasabi yung pagkain, bitin. Huwag po sana maging discouragement, okay? Bawat isa po sa atin, mayroon pong responsibilidad dito. Kasi kung sasabihin niyo po ito sa ibang brothers and sisters, talagang masisiraan po yung loob nila, di talaga sila sasama. Naintindihan? Pero sana maging encouragement ito sa atin kahit na mahirap yung na-experience, pero tandaan natin na yung magulang o nanay, nahihirapan din siya sa panganganak. Tama po ba? Pero nung na-deliver na yung baby, nawawala lahat ng hirap na na-experience niya. Tama po ba? Merong malaking kagalakan. Kaya, same din po. May hirap ng panganganak para i-guide yung mga newcomer. Merong hirap ng panganganak para papuntahin sila dun sa upuan. Talagang matitigas talaga yung ulo ng iba. Sinabi na, dito kayo, pero wala. Ayaw pa rin. Mahirap po talaga. Naintindihan po. Pero magagawa po natin ito sa tulong po ng Diyos. Naintindihan? Kaya bawat isa po sa atin. Sana po, turn naman natin ng batch 2. Yung gawin yung ating makakaya para makapag-invite, makibahagi, at tumulong sa pagliligtas ng Diyos para sa mga ligaw na kaluluwa na naghihintay sa atin. Tayo pong lahat ay mukhang manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami una-una po sa lahat sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama dahil kahit na kami po ay mahina, kami po ay marami pa rin kakulangan, ngunit inalagay niyo po kami sa kalagitnaan po ng iglesia dito po sa church upang kami po ay lumago sa aming pananampalataya at matuto pa ng mga bagay na patungkol po sa Biblia. Salamat din po sa patuloy po ninyong paggabay sa mga bagong naligtas sa mga brothers and sisters na ngayon po ay nakarating at nawa yung mga brothers and sisters din po na nakadalo ng batch 1 ay patuloy po ninyong gamitin para makapagligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Ganoon din sa buong Santa Rosa Church, bawat isa po sa amin ay patuloy po na nagdanais na gamitin po ninyo aming Ama para po sa pagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Alam po namin na kulang kami sa kaalaman, sa karunungan at kahit na sa tapang. Pakiusap, tulungan niyo po kami upang maging malakas yung aming loob para ma-invite yung mga kaibigan, kamag-anak at mga kapamilya po namin para po makapakinig ng iyong salita para sila rin po ay maligtas. Sa iyo lamang po kami haasa at magtitiwala. Muli, maraming salamat po. Lahat po ng ito idalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po sa pakikinig.